Magandang umaga muli. Good morning. Sumatin po ang pagpapala ng ating Panginoon. Last week, kung naalala niyo yung aking ilustrasyon, patungkol doon sa aking naging young people, di ba? Doon sa Caloocan nung araw, yung kanyang katanungan, naalala niyo yun? Sabi niya, tinanggap niya ang Panginoon, pero may problema yung kanyang puso. Kailangan operahan, di ba? Ulitin natin. Then, pagkatapos, sabi niya, ang problema, ang ipinalit, puso ng makasalanan. So, tinanggap niya si Jesus, sa kanyang puso, nandun na si Jesus tinanggal. Ang ipinalit sa kanya, puso ng makasalanan. Kaya sabi niya, ligtas pa rin ba ako? Ano po? So, magandang katanungan po yun. At dapat nating tanda na kahit na inalis na po yung ating parte ng ating katawan, pero yung ating pagkatao, na po, mananatili na pong bago yun sa Panginoon. Na po? Pag tinignan natin, once na tinanggap mo ang Panginoon, automatic yun. Gagawa ka agad ang Espiritu sa'yo. Pasok ka agad. Yan tinatawag nating tatak. Yung Espiritu mismo. Mangangasiwa na sa buhay mo. Dapat nating tandaan, ang sabi ng Biblia, lahat tayo, nung bumagsak ang tao sa kasalanan, lahat tayo anak ng dyablo. Masakit pakinggan. Siya isang sinungaling. Kaya yan, kita nyo, pag nagtanong ako, siyempre, walang magtataas ng kamay kung sino ang hindi nakaranas magsinungaling. See? Hindi tayo tuturuan ng Diyos na magsinungaling. Di ba? Pero lahat tayo, no? Nagaganap sa atin ang pagsisinungaling. Bukod pa diyan, marami pang klase ng kasalanan. Kasi ang dyablo ang author ng kasalanan. Okay? Now, dito makikita natin, pagbabago, yung pagbago ng buong pagkatao mo. Ang sabi ng Biblia, marami diyan, wala diyan. Mga ng Biblia. Nung magkaroon ka na relasyon sa Panginoon, sa Lucas 10:20, isinulat na ang iyong pangalan sa langit. Walang snowflake doon. Walang eraser doon na kapag ka nagkasala ka, buburahin ka. Wala. No? Tandaan natin, walang kapangyarihan yung kasalanan para batakin ka uli. Pabalik sa bahagi ng tinatawag na pagkakasala. Na po? Okay. Now, sa John chapter 3, verse 6 to 7, ito po yung tugon ng ating Panginoon Kristo mismo na lumabas sa kanyang bibig. May dumalo sa kanya na isang pariseo. Pag sinabing pariseo po yan, isang taong matalino, marunong, leader, teacher ng 5 aklat ni Moises. No? Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Yan. Tinuturo nila yung relihiyon sa kautusan. Under ng law ang itinuturo nila. Pero pagdating ng Panginoon Kristo, pumunta siya mismo sa tinutuluyan ng ating Panginoon Kristo gabi. Nahiya siya makita siguro sa araw. Na po, kasi teacher siya eh. Tapos pupunta siya sa Panginoon gabi. Pagpunta niyang ganyan, itong pag-uusap nila. Ang sabi ng Panginoon, kinakailang ipanganak kang muli. Ang tugon niya dyan, pag tinuloy niyo John chapter 3, na po, ang sabi niya, maaari bang pumasok yung isang tao pagkatapos na siyang may panganak, matanda na siya, pwede pa ba siyang bumalik sa tiyan ng kanyang ina? Literal, yung kanyang pagkaunawa. Kaya sabi ng Panginoon, teacher ka pa naman. Sabi niya ganyan, ng relihiyon. Sabi niya ganyan.
ito ang tugon. Sabi niya, ang taong ipinanganak sa laman ay laman. See? At ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Tinanggal na yung puso mong laman. Pinal ka na ibang puso mong laman. Pero pinanganak ka na sa espiritu. Nakikita niyo katotohanan? No? May sulat ng pangalan mo ron. Pilipos 3:20, sabi niya, mamamayan ka na ng langit. Yan. See? Iba na, nandito ka lang. Dito ka pa. Andito ka pa. Pero taga-langit ka na. Di ba? Pag binalikan natin 1:3:18, ang sabi ron, wala ka na sa kapahamakan. Okay? Pero makikita mo, ang dami diyan, mga tao riyan. No? Nandun pa rin. Patay na sa spiritual. Pag namatay yan sa physical, tuloy-tuloy na yan. Kasi yan, sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die, and after that, the judgment. Itinakda sa tao, mamatay ng minsan. See? Wala pwedeng tumakbang sa kamatayan. Lahat tayo daranas dyan. Ang problema, pag once na isa ka lang na pinanganak na minsan, dalawang uri ng kamatayan. Kamatayang pisikal at kamatayang spiritual. Pero kapag ka nagkaroon ka ng karanasang dalawang kapanganakan, kaya mayroong born again, yan, mamatay ang pisikal mo, buhay pa rin yung iyong spiritual sa piling ng Diyos. Yun po yung isinuot na laman ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya tayo mayroong Pasko. Yung Pasko, John 3:16. Yan. For God so loved the world. Yung sanglibutan. Okay? In the earth, sanglibutan tao. Okay? We are the world. See? Tao. Ito minahal ng Diyos. Bagsak ang tao sa kasalanan, anak ng Diablo, yung Diyos na Espiritu, simula doon, kasama na ng Ama. See? Nagkatawang tao. Para habulin yung ating kalagayan niya, hindi naunawan ng marami. Kahit paniwala nila, tao pa rin si Kristo. See? Now, sabi po dyan, balik natin sa verse 14, John chapter 17, verse 14. No. John chapter 17. Ayan ang nai-record siguro dyan. John chapter 17, verse 14. Yan. Okay? Ang sabi niya, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanglibutan sapagkat hindi na sila taga-sanglibutan. See? Nasa inyo na yung salita ng katotohanan. Tulad ko, sabi ng Panginoon, tulad ko na hindi taga-sanglibutan. See? Hindi siya taga-sanglibutan, okay? Hindi na rin tayo taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin, kunin mo sila sa sanglibutan. No? Kundi iligtas mo sila sa masama. See? Taiko tayo ng kasamaan. See? Lahat, mga bagay na nakikita natin, lahat yan, dinidisplay. Alam niyo yung target ng Diablo? Anak ng Diyos. Hindi niya tatargetin yung mga hindi niya tinutokso yung mga manginam dyan, lasenggo, sugarol, drug addict, hindi niya tutokso yan. Ba't niya kanya yun eh. See? Ang tutokso niya yung hindi kanya. Hindi taga-sanglibutan. Kukuha ninyo? Hindi na tayo taga-sanglibutan. Kasi ang sinampalatayanan mo, pinagtiwalaan mo, hindi taga-sanglibutan. Yan ang niya, katunayan. See? Pag tao ka, taga-sanglibutan ka. See? Hindi ka tao eh. See? Katulad natin pa sa Kristo. Gusto niyang i-adapt tayo sa bahagi ng kalikasang spiritual. See? Okay? Hindi ko idinalang, hindi sila taga-sanglibutan tulad ko na hindi rin taga-sanglibutan. Ang ganda na ng katayuan natin. Andiyan ka pa. See? Meron kang kapayapaan. Meron kang kagalakan. Nagdaranas ka ng hirap. Nagdaranas ka ng kasakitan. Marami kang nararanasan. Nasa lupa ka pa eh. Subject na may iwan mo sa lupa. Pero yung spiritual mo, sa Diyos na. Yun ang pagkakaiba. See? Now,
Sabi diyan, nabigay ko na sa kanila ang iyong salita. Ano pong salita? Ano na sa ating salita? Ha? Ang sabi sa verse 17, kasama ba? Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay ayun. See? Yung salita, yung katotohanan na nasa iyo. Sinong katotohanan? Walang iba kundi si Kristo. See? Siya ang katotohanan. Yan po. Kaya kung titingnan po natin, yung John chapter 8, verse 32. Ito, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. See? Walang ibang katotohanan yan na ating Panginoon Kristo. Pag sinabi sa iyo, umanib ka sa amin, maliligtas ka. Wag! Wala doon. Ba't ka pupunta doon? Ba't ka anib doon? Bakit mananatili ka sa kinamulatan mo? Walang katotohanan dyan. Yung katotohanan na kay Kristo. Nag-iisa lang yan. Na binigay dito ng Diyos. See? Yan makikita nyo. Ano sabi ng Romans chapter 6 verse 23? Romans chapter 6 verse 23. Ang kabayaran ng kasalanan ay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Hantong tayo lahat dyan. Wala pong makaka-escape dyan. Kaya ginanap na ng ating Panginoon Kristo eh. Naganap na. It is finished. See? Meron kang katiyakan. Naisagawa na niya. Tapos na. Yan po yung ating kalagayan. No? Pero ang nagiging problema, sabi niya, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat. But, ang sabi diyan, the gift of God, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. See? Huwag kang malungkot. Malungkot ka doon sa ibang mga kalagayan nila. Sa ating mga kaibigan, mga sa buhay. Kung wala pa rin relasyon sa Panginoon. Pero ikaw, nakakatiya ka na. Walang bayad na Diyos, sabi diyan, kamatayan. Datapot, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kailan natin pwedeng sukatin yung walang hanggan na yan? See? Hindi po natin masusukat. See? Sabi diyan, power ng kasalanan. Alam po nyo, maraming tao nagsisikap magbago. Totoo po yan. Sisikap silang magbago. Namamanata. Nagpapatulo ng dugo sa katawan. Nagsusugat, nagpapalo, nagpapapako. Gusto nilang baguhin ang kanilang sarili. December na tayo ngayon. Tandaan nyo, pagdating ng 31, marami na naman yan, magsusulat na ganyan sa kanilang mga maglilista. Hindi na ako iinom, hindi na ako magdadrugs, hindi na ako magsusugal, hindi na ako magsisigarilyo. Totoo yan. See? Magagawa nila yun. Isang araw, dalawang araw, pangatlong araw, pang-apat na araw, isang linggo, susunod na linggo, makamoy lang ng usok, naglalaway na. Makakain lang ng malamsa, naglalaway na, naghahanap na. Wala na sa kondisyon ng utak pag hindi nakalaklak. Wala, hindi na makatulog ng mahimbing. Yun po yung laman. Nagsisikap na magbago sa pamamagitan ng kanilang laman, ng isip, ng kanilang pamamaraan. Try ninyo. May bara sa inyo, kundi kaya yung mga ano lang ng bahay natin, hawakan po ninyo, maglambitin kayo doon. Tingnan nyo kung tatagal kayo. See? Kayo lang nagsisikap eh.
Hindi mo kaya yung bigat ng katawan mo. See? Ikaw lang nagsisikap. Bibitaw ka at bibitaw. See? Mabigat ang kasalanan. Pero, kapag once na may tumangan sa buhay mo, yung kapangyarihan na gumapi ng kasalanan, pag siya humahawak sa iyo, makabitaw ka man, tangan ka pa rin. Kuha natin? Yan po yung ating Diyos. Hindi ka nagsisikap magpakabuti para maging miyembro. At doon, pagkatapos, pagdating mo sa labas, tatago ka doon sa mga leader mo, sa mga tagapagsalita mo, gumagawa ka rin ng kasalanan. See? Para lang ano. See? Marami po yan, ganyan. Magkakaroon ng isang oras, banal. Dahil sa loob ng simbahan eh. Paglabas ka agad, makikita mo, mamaya nasa inuman na. See? Walang Kristo. Yan po yung tao. Pinakikita natin, kaya kinukumpare ko pong ganyan para makita natin yung katotohanan. Kung ano yung puwersa na kay Kristo. Yan po. Power. For the wages of sin is death. Sabi diyan kanina. Ayan. Anong death? Anong kamatayan? Anong kahulugan ng kamatayan, kapatid? Alam mo yun? Tama. Paghihiwalay. Yun po yung kamatayan. Pag namatay ka, hiwalay yung nagsasalita. Pag namatay ka, hiwalay yung nakakakita. Pag namatay ka, hiwalay yung nakakarinig. Pag namatay ka, hiwalay yung nakakaramdam. Paghiwalay yun. Eh, makikita mo, kahit na ano dyan, yung mga balsamor dyan, kahit anong gawin sa katawan mo, tinatanggal na yung laman loob mo, wala nang aray na maririnig kasi kumiwalay na. Yun po yung paghihiwalay. Ano po? Then, hiwalay ang Diyos. See? Hindi pwede makisama ang Diyos sa isang makasalanan. Ang Diyos ay banal. Tao makasalanan. Hindi mo pwedeng pagsamahin. Ang Diyos banal, ang Diyos buhay, ang tao patay. Hindi mo pwedeng pagsamahin. Kahit na sa atin, pagpatay na, iwalay mo na yan. Di ba? Meron bang iba? Mga humuhugot. Di ba? Nung araw, ganyan. Pag ipapasok lang ngayon, hinuhugot. Eh, sabi ko, pabayaan, tingnan natin ko, uwi na tayo lahat. Di ba? Ayaw niya palibing eh. Meron yan, yung una na uso, yung hukay. See? Pag nililibing na ngayon, simula na siya. Ako samak, tatalon-talon. See? Pero nagantay na pigilan. Sipain mo kaya para maulog. Di ba? Separation, paghiwalay. Ganyan po yung Diyos sa atin. Nung magkasala ang tao, hindi pwedeng makisama ang tao, ang Diyos, sa isang makasalanan, sa isang patay. Patay po tayo sa spiritual. See? But the gift of God is eternal life. Yan po yung mga kahulugan po niyan. Minsan, pag binasa natin mga talata, okay lang talata, pero hindi natin inuunawa kung minsan kung ano ang talagang lalim ng kahulugan. Na po, na mayroon po tayo. See? Yun po yung pinakamarga doon. Mayroon po tayo. Ano? The gift of God. Yan sabi ng Diyos eh. Pasko. Alala ko. Tinitingnan ko sa Facebook. Ang dami. Kalasay. Ang Pasko. Kalasay talaga. Ara Christmas tree. Naduro ka ba? Baka ano na kayo sa Facebook niyan? Nakita nyo? Ha? May nag-post pang ang Christmas tree na malaki. Nandun na sa tapyas. Sino nakakita nun? Ha? Nandun na. Tinakpa na yung krus na malaki. Kalasay daw. See? Yun ang Christmas ng tao na walang relasyon sa Diyos. See? Bagong damit, bagong sapatos, may pera. See? Yun ang Pasko. Yung Pasko ay ito, John 3:16. For God so loved the world. Inibig ng Diyos ang sanglibutan. Nagregalo siya ng kanyang bugtong kaysa-isa na anak. Nandiyan? Kaysa isang anak. No?
Ayan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ganda na, sangkatauhan na, niliwanag na. Kahit ibinigay niya ang kanyang kaysa-isang anak upang ang sinuman, individual, pastor ako, kung ang mga pamilya ko, hindi mananampalataya, hindi yan maliligtas. Hindi relihiyon. Hindi samahan, hindi organisasyon, see? Individual. Kaya sabi ng Matthew chapter 13, verse 14, Matthew chapter 7, palangga, hanapin mo ba yun? Ha? Okay, kung gusto mo. Mas maganda yun. Matthew chapter 7, verse 13 to 14, maluwag ang daan tungo sa kapahamakan at marami ang dumadaan dito. Relihiyon yan. Kaya makikita mo reliyon, naku, grabe nagdidilim. Nag-aagawan niya, nagtutulakan kung ano-ano. See? Gusto lang makalapit, gusto lang makahipo, gusto lang makahimas, gusto lang makapunas. Yan. Relihiyon. Nag-aagawan yan. Pero dito, masikip ang daan tungo sa buhay na walang hanggan kasi individual. See? Ang sinuman, ang sa kanya'y sumampalataya, ito na. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Okay? Ang dami niyan. Meron pa ba yan? 14. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong. Pintuan, daan, patungo sa buhay. Kapatid, lagay mo nga ang Juan 14:6 para makita natin kung sinong pintuan, sinong buhay, sinong daan. Ayan, sinabi sa kanya ni Jesus, ako! See? Grabe, ha? Ako ang daan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa mga gobernador ka man, presidente ka man, ikaw man ang pinakamayaman sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Never kakarating ka sa Diyos kung hindi wala si Kristo sa puso mo, sa buhay mo. Kaya dito, sabi ko, mag-church dito, maging membro ka dito hanggang sa mamatay ka. Papahama ka lang kung wala kang Kristo sa puso mo, Kristo sa buhay mo. See? Ito yung pinangangaral natin. Ang John 3:16. Balik mo nga sa John 3:16. David. Ayan. Yan ang Pasko. Ha? Kaya tayo mayroong Pasko. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaysa-isang anak upang ang sinumang tandaan ninyo, ang kaligtasan lagi sa pananampalataya. Ha? Sa pananampalataya. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaysa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan hindi sa pag-anib, ang kaligtasan hindi sa kinamulatan, pananatiling kinamulatan, ang kaligtasan hindi sa pamamagitan ng pagsunod doon sa kautusan. See? Anong kautusan? Sinulat ni Moises. Ano pa yan? Under law pa yun. Mga Hudyo, under law. Tayo hindi na. Under grace tayo, biyaya. Mayroon na pong nagsakripisyo sa atin. Yan po. Ha? Yan ang Christmas. Pagbibigay, pagkakaloob. Na po? Yan. Okay?
Mga awit, Psalms 103, verse 11 to 12. Pansinin ninyo, yung garantiya, ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Totoo yan. Sino makakasukat po dyan? Maraming astronaut nga na hindi naniwala o mga sa Diyos. See? Mga siyentipiko, hindi nakikita yung kaharian ng Diyos. Galugad na nila yung ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Then, verse 12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Minsan, sinusukat lang natin yan. Ito yung globe. See? Sinusukat lang natin yung silangan dito, nakadikit. Kanluran nandyan. Lubugan ng araw. No, hindi. Ito. Universe. Silangan, kanluran. Kung saan yung sikatan ng araw at lubugan ng araw. Sa gawi lang nito. Pero yung agwat nun, hindi mo kayang sukatin. Gayon niya inalis ang ating mga kasalanan. See? Tinanggal. Walang itinira. Pastor, paano yan? Nagkakasala pa rin ako. See? Katanong ngayon, di ba? Tanong ngayon. Paano yan? Nakakagawa pa rin ako ng kasalanan. Yes. Andiyan ka pa May iwanan mo yung katawan mo, hindi mo dadalhin yan. Andiyan ka pa sa katawang makasalanan. Tanda natin. Christians are not perfect. Hindi ka perfecto. Ang kaibahan lang, pinatawad ka na. Kuwan nyo? Hindi ka perfecto. Nagkakasala ka pa rin. Dahil nasalaman ka pa. Yung binago lang yung panloob mong pagkatao. Kakasala ka pa dahil andito ka pa sa sanglibutan. Kaya nga Panginoon, inuugasan yung mga panang kanyang mga alagad para linisin. Kasi nadudumihan, nagkakaroon ng pollution, kumakapit yung alikabok ng kasalanan. See, nagkakasala ka. Pero sabi diyan, yung pagkatao, inalis na yan, wala na. Walang Kristiyano na hindi na nanalangin na humingi ng tawad pagdating ng pagsara ng araw. Meron ba? Nako. See? Araw-araw, kinakailangan humingi tayo ng tawad sa Diyos. Alam mo man o hindi, may kasalanan ka man o wala, at least, nililinis mo ang sarili mo dahil ang Diyos na tagapagligtas mo banal. Kinakailangan, lagi kang banal sa kanyang harapan. Okay? Ako lagi. Hindi lang pagtulog. Lagi ako nananalangin. Maging dito sa aming, maging saan? Panginoon, patawad po. Kasi yun ang lisensya. Kung meron kang kabigatan, meron kang problema, meron kang kasalanan, paano kang tutugunin ng Panginoon? See? Lagi kang naka-align sa Panginoon, sa kabanalan. Na po? Banal ka na. Tingnan niyo yung kalagayan niyo. 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16. Para makita natin ang sitwasyon. Yung iyong pagkatao. Wala yun dyan, pakihanap na lang. Ayan. Ngunit, utos yan. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. See? Hindi yan para sa mga walang Kristo. Sa mga may Kristo yan. Sa iyong pamumuhay, sa iyong pang-araw-araw, sa iyong pag-uugali. See? Lahat.
kinakailan makita sa iyo larawan ni Kristo. Ito, verse 16. Ngunit yan, sapagkat nasusulat, kayo'y mga pakabanal, sapagkat ako'y banal. See? Nasabi ng Diyos. See? Yan po. Hinihimok tayo. Andiyan na sa iyong katotohanan. Andiyan na. Hinihimok tayo. Nasa bahagi ng ating pamumuhay, pang-araw-araw, no? Maranasan natin ang buhay na isang banal. Lagi kang nakadepende sa Diyos. Pagising mo, Panginoon, salamat po. No? Pagkain mo, Panginoon, salamat po. Pagbaba mo ng bahay, Panginoon, salamat po, ingatan mo po kami. Tatawid ka lang, Panginoon, ingatan mo po. Andun lagi ang Diyos. Okay? Balik po natin sa John chapter 17, verse 14. Maaga pa, mga minamahal, ha? Alas 10 pasado pa lang. Naibigay ko na sa kanilang yung salita at kinapuutan sila ng sanglibutan sapagkat hindi na sila taga-sanglibutan. Tulad ko na hindi taga-sanglibutan. See? Bakit ganon? Kinapupuutan tayo. Kasi hinihiya natin sila sa buhay natin. See? Pupunta ka lang doon, kano ka lang doon, dadaan ka lang doon sa mga nagiinuman pagka nakikita ka ng nakikita nila ang sarili nila, iba sa'yo. Hindi nila kayang gawin yun. Diyos lang pwedeng magbago sa'yo. Okay? At dito po tayo mahina. Ano po? Yung tinatawag pong ito na tulad pong hindi taga-sanglibutan. Bagamat narito ka po, taglay mo na ang kalikasang tagalangit. Ano po? Pag-uugaling makalangit, karapatang makalangit, kagalakang makalangit. Yan po yun nasa atin. Ano po? Pero nakakalungkot, marami pa rin po mga Kristiyano kagalakan nila. Hindi para sa Diyos. Ano po? Iba yung kagalakan nila. Di ba? At dito po tayo mahina. Ano po? Yung ating pamumuhay lang. Yan. Minsan, sabi ko nga, yung prayer nga eh. Mahina tayo sa prayer talaga. Di ba? Napakain ng ating prayer. Yung salita ng Diyos. Di ba? So, warak-warak na yung Bible ko. Hindi ko nga ito sinasalin sa Facebook, sa cellphone. Kasi ang cellphone, andyan lahat. Andyan na yung mga pagmumura, andyan na iba-ibang mga andyan na yung, ang dami. Katulad ngayon, mga dayaan, andyan lahat. Andyan lahat. Tapos, tawag mo dito, Holy Bible. Ihalo mo sa hindi dapat bukod siya talaga, banal. Ano po? Mahina tayo pagdating dito. Mas marami tayong oras sa mga extra oras natin. Pag magkaroon tayo ng kaisipan na para sa Diyos, part-time na lang ang Diyos sa buhay natin. Ano po? Okay? Naalala ko may isang kwento. Isang pastor, visitation, hapon.
Tapos pag visitation niya, siya sa mananampalataya, dalawang mag-asawa. No? Pagkatapos, ang paalam na siya, Pastor, dito na tayo maghapunan. Nagluluto na si Mrs. Sabi ng lalaki. Ayun, nagpaiwan siya, hapunan. Nung magkain na, yun na, nandun, lamisa. Tapos dito, andyan naman, may, anong tawag niyan? Nilalagyan din. Andun yung electric fan, nakatayo. Yung maliit lang. Andyan. Tapos, electric fan. Tapos, Bible. Sa gitna, mayroong 1,000. 1,000. Nakalagay doon sa gitna ng electric fan at saka ng Bible. Now, nung magpaalam na yung pastor, umuwi na, no? Napansin nila, yung 1,000 wala na. See? Nagtanong na yung babae. Nakuha mo ba yung 1,000? Sabi, hindi, may sarili akong pera. Sabi nung ano, hindi ba, may pera ako. Eh, sinong gumalaw? See? No, wala na dyan. See? Andyan lang kanina. Isip na sila. Eh, wala niya pastor eh. Ang isip nila, kay pastor. Hindi na silang church. Ano na sa isip nila eh? Sarado na. Kinuha ni pastor. Inabot ng 3 buwan, hindi na sila nag-church. Nung magkita sila sa labas, ito na. Kinumusta sila ng pastor. Kapatid, miss ko na kayo, sabi ni pastor. But, hindi na kayo nag-church. Tinginan silang mag-asawa. No? Tapos, ginanya ng babae yung lalaki. Ibig sabihin, diretsahin mo na, sabihin mo na. Okay? Kasi, pastor, ganito yan eh. Nung nandun tayo, huling punta nyo, di ba? Kumakain tayo, naghahaponan tayo. Pagbaba po nyo, nawalan kami ng 1,000. Nawalan kami ng 1,000. Yung 1,000 nakapatong doon. No? Pag-uwi nyo, wala na. Okay? Diyan mo ko ang pastor. Nag-isip. Pagkatapos ang sabi ng pastor, naalala ko na. Yung 1,000 nyo, inilagay ko doon sa Bible. Kasi baka ilipad ng hangin. May electric fan eh. Baka ilipad ng hangin. Nilagay ko doon sa loob ng Bible. See? 3 buwan. Ibig sabihin, hindi nabuksan. Yung Bible, andun lang. Hindi nabubuksan, hindi nahihipo. Dito po may problema ang maraming Kristiyano. Okay? Mas mahalaga yung nawawala kisa dito. Yung panahon natin, yung isipan natin, yung lahat ng mga bahagi ng ating mga plano, sa 1,000, hindi dito. Yan ang problema ron. Di po ba? Kaya dyan tayo mahina eh. Prayer, Word of God. Dyan tayo mahina. Pero Kristiyano tayo. See? Tama ba, mali? Yan po. Alam po nyo kung saan tayo mayaman? Ngayon? Tama ba ako? Mali. Concern tayo pag wala na siyang load. Concern tayo pag malulubat na siya. Eh? Kakain ka na lang, sa halip na kutsara ang hawak mo, ito pa rin. Oh. 24 oras sa maghapon, ilan ang oras na natatapon dahil sa ganito? See? Pag may free na oras ka, andun ka lang. Andyan. Lagi dyan, andyan. See?
Matutulog ka na lang. Inaagaw pa yung tulog mo. Tiyaga mo. Ayan ka na. See? Sulimpat na yung tingin mo. Ayan ka pa rin. Magugulat ka pa di ba? Gugulat ka pa pagka, bang! Bitiwan mo na pala. Pulutin mo uli. Laban ka uli. Grabe talaga, oh. Pero ito, wala talaga. Kaya pag kinuha mo sa buhay po natin, okay. Bagamat ang sabi ng Biblia, ano man ang ginagawa mo, gawin mo sa kalulahati ng Diyos. Wag ito, hindi yan ikalulahati ng Diyos. Agaw atensyon yan sa Diyos. Inilalayo ka Nilalayo ka. Ano po? Now. Okay? Now. John chapter 17, verse 15. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Okay? Kaya ko tayo ng kasamaan. Pero ehemplo tayo ng Diyos sa sanglibutan. No? Kaya sabi diyan, ingatan mo sila sa masama. 1 John chapter 5 verse 19 to 21. Maga pa, ha? Nalalaman natin na tayo na sa Diyos. No, tama. At ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Anong ibig sabihin na nakahilig? Ayan, nakahilig kayo. Okay? Yung nakahilig, ganito yan. Magkaiba yung mag-asawa sa magjowa. Di ba? Sa magjowa, jowa ba? Ano yun? Magkasintahan. Ha? Magkasintahan yung jowa. Ayun. Sa magjowa, pag naupo yan sa restaurant, gusto niyan isang upuan lang sila. Dikit na dikit. Yan. Pag lumakad sa daan yan, ang gusto, makikita mo isang anino lang halos. Yan. Yung anino nila. No? Pero yung mag-asawa, pag lumakad yan, o di kaya pag kumain, minsan, kain na tayo, kumain na ako, kumain ka na lang. Di ba? Ganyan. Kumain ka na lang. Pag lumakad naman, yung lalaki nandun na. Yung babae dito, kare-kare yung mga anak. See? Yun ang kanilang ano. Pero anong ibig ko sabihin? Humilig. Sa mga park, pagka makakita mo dyan, may mga nakaupo dyan sa upuan, yung babae nakahilig dito. Lalaki nakaangkla. Di ba? Yun. Yung nakahilig na ganyan. Yan. Di ba? Yun po yung nakahilig. Ang sanglibutan nakahilig sa masama, sa kasalanan. Yan. Kaya makita natin. Tayo sa Diyos, pakiano nga, nakahilig sa masama. Tuloy. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Totoo. At tayo na sa Kanya na totoo sa makatwid ang Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. See? Tapos pipilit mo tao. See? Pipilit mo tao, katuruan, tao, pabor lang sa'yo. Pagdating na ganyan, mabasa mo, hindi mo paniniwalaan, tao pa rin si Kristo. You see? Tapos ang kaligtasan,
pumasok kayo dito, umanib kayo dito, baliligtas kayo. Hindi. Kaligtasan sa pananampalataya. Nakikita yung malaking katuruan? Mali. Ang kaligtasan lagi sa pananampalataya na ginawa ng isang kriminal doon sa krus. Jesus, alalahanin mo ako, pananampalataya yun. Walang nagawang mabuti sa kanyang kapwa. Ginamit niya pananampalataya. Hindi siya nabigo. Hindi naging membro yun. Hindi umanib. Hindi nakagawa ng mabuti. Nakahilig sa masama. Ikalawang Korinto 4:4. Mayroon pang 21 yun, ano? May verse 21. Tingnan nga natin yung verse 21. Ano ba nakalagay sa verse 21? Okay, tuloy na. Okay na yan. Okay na to. Ikalawang Korinto 4:4, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Small letter. See? Tingnan niyo, Ang daming mga sumusulat sa Facebook. Pasalamat sa Diyos, small letter. Pag small letter yan, yung Diyos ng sanglibutan. Ang Diyos na Diyos, capital letter. Binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang mga pag-iisip na mga hindi nagsisampalataya. Nagsisisampalataya. Upang huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo na kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ito natin. Si Kristo ang larawan ng Diyos. Kung ano yung Diyos, yun din si Kristo, ang kanyang kadiyosan. Colosas 1:15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Tingnan nyo, pasok ito. Gagawin nilang tao si Kristo. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sabi, kita mo, tao si Kristo? Anong ibig sabihin yan? Pangunahin. Siya ang pinaka-principal. Siya ang pinaka-head. Siya ang pinaka-author ng lahat ng nilikha. Para maliwanag, makita natin, maliwanag ang ibig sabihin yan. Kaya sasabihin niya yan, kita mo, nilikha rin si Kristo. Ano rin siya, nilalang din siya. Pangunahin siya sa lahat ng mga nilikha. No, hindi. Pag binuksan natin yung 1:1-3, makikita natin yung kanyang kalagayan. Kung bakit yan. 1:3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Kita natin? Yan po yung ibig sabihin. Siya ang pinaka-principal, author ng lahat ng bagay nilikha sa pamamagitan niya. Yan. Okay? Okay. Tingnan po natin. Colosas 2:9. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos. Yeah. Anong kalikasan? Yung nature ng Diyos. Yung kanyang kalikasan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nung siya'y maging tao. Sa kanyang pagiging tao.
The nature of God. See? Bakit? Paano yun? Eh, nakakalakad siya sa tubig eh. Di ba? Nakakapagpakain siya ng 2-5 tinapay sa 1,000 katao. Nasasabi niya sa mga bagyo. Kita ang binubuwal ng bagyo. Karamang araw. Nasasabi niya, tigil. Hinto. See? Eh, kaya rin pala ni Kibuloy. Si Kibuloy, sabi niya nung lindol, stop! Sabi, stop daw. Pero ang problema, hindi niya na-stop yung pag-uho ng mga building. Eh? Nakakabuhay siya ng patay. 4 days nang naagnas. Lazaro, lumabas ka. Sabi nga nung kapatid, wag, Panginoon, sa ngayon, ano na siya, bulok na siya. Nangangamoy na siya. Ano sabi niya? Diba't sinabi ko sa iyo, kung manampalataya ka, makikita mo yung kalulatian ng Diyos. See? Lagi pananampalataya. Yun yun. Marami siyang ginawa. Sa bagay na tinatawag kalikasan ng Diyos. Yung tubig, nagagawa niyang alak. Marami. Na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Yan po. Ano po? Now, makita po natin. Meron po ako mga nilagay dito na mahalagang bagay. Okay. Himayin po natin kung paano po mambulag ang diablo. Ano ba? Una na, itong sinabi natin Diyos pero tao. Binulag sila. Pangalawang pambulag. Ano po? Mother of God. Alam ba niyo yun? Mother of God? Mother of God? Okay, tignan natin ha. Mother of God. Proverbs chapter 30. Tingnan natin. Hey, ano yun natin? Pasimula natin yung pinakapuno para makita natin kung talagang may nanay ang Diyos. Okay? Proverbs chapter 30 verse 4. Ayan. Sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan? Sino ang nakakapigil ng hangin sa kanyang mga palad? Sino nakakapagbalot ng tubig sa damit? Sino ang naglagay ng mga hangganan sa daigdig? Sino siya at sino ang kanyang anak? See? Pasimula yan, ha? Wala pa ang lahat ng bagay. See? Andiyan na yan. Robert, wala akong nakitang nanay dyan. Ang sabi ng Genesis chapter 1 verse 26, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin. Pansinin niyo, may kasama, ha? Ang Diyos may kasama sa paglikha. Likhain natin, ngayon, ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa ipapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki man o See? Nilikha tayo sa wangis ng Diyos. May kausap na ron ang Diyos. Wala pa yung kanyang nanay. Ha? Wala yung kanyang nanay. Okay? Nilikha tayo, meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa, meron tayong espiritu. See? Hindi tayo tulad ng mga hayop. Pwede silang maglambingan dyan. Pwede silang hanggang amoy-amoy lang sila. Tayo hindi. May hiya tayo. May espiritu tayo sa loob. See? Yun. Now, sa verse 27, Genesis chapter 1 verse 27, nilalang na ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae.
Ito ang kauna-unahang nilikha ng Diyos. See? Wala pang iba. Wala. Pagkaano ng lahat ng mahangganan ng sanglibutan ng daigdig. No? Tapos nilikha ang tao. Pinakahuling nilikha ang tao. Babae at lalaki. Si malakas at si maganda. Okay? Alam niyo si malakas at maganda? Sa kawayan galing yun. Okay? Now, pansinin niyo nag-uusap na yung tatlong persona. Diyan na. Sa Genesis chapter 3, verse 20, iba ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Lahat ng tao dumaan kay Eva. Sabihin na natin, sumalin man ang lahi, galing pa rin kay Eva. Kila Noah, kung sino-sino ba, galing pa rin kay Eva. See? Siya ang ina ng lahat ng tao. Kasama na si Maria. Ha? Kasama na si Maria. Wala yung kasamang walang babae doon, na ina ng Diyos. Sa pasimula pa. Dito po siya nagsimula. Sa lahi. See? Nakita natin, walang ina ang Diyos. Ang sabi ng John 1:1, yan. Nang pasimula, siya ang berbo. Tandaan nyo, si Kristo yan, ha? Berbo, salita, kataga. Magkaroon at nagkaroon. Magkaroon at nagkaroon. Yun ang kapangyarihan. Then, nang pasimula, siya ang berbo at ang berbo ay sumas sa Diyos at ang berbo ay Diyos. See? Para makita natin kung sino yan, sa verse 14, at nagkatawang tao. Pansinin nyo, ang berbo at tumaan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalulatian. Kalulatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. See? And the Word became flesh. Nagkatawang tao. Yung salita. Yan na si Kristo. See? Hindi yan matanggap ng mga iglesia. Kawawa ito mga ito. Okay? Kanyang katawang tao na po. So, hindi po yan magaganap. Yung pagkakatawang tao tulad ng isang magic. Di ba? Yung magic, yung snap lang. Tao na siya. Kinakailangan dumaan siya sa proseso na pagpasok sa sinapupunan ng isang dalaga. Tao. Yan. Kaya mapalad si Maria. Kaya sinabi niya, mapalad ako. Sabi niya ganyan. Salip na kunin sa kuron. Mga babae sa kuron. Doon pinili sa kanya. Nagkatawang tao ang ating Panginoon Kristo. Yan po ang totoo. Ano po? Now, tingnan natin. Lagpas-lagpas tayo. Sa Luke chapter 1. Luke chapter 1, verse 34. Paano pong mangyayari? Kinausap siya ng anghel. Paano pong mangyayari? Ito, gayong ako, yun sabihin siyang maglilihis siya. Ha? Paano pong mangyayari? Ito, gayong ako'y isang berhen. Tanong ni Maria. See? Paano mangyayari yun? Sabi niya ganyan, sumagot ang anghel. Sumagot ang anghel, sa sayo ang Espiritu Santo. 3 persona yan. Espiritu, paano lalangin natin ang tawa yun sa ating wangis? Eto na naman ngayon. Sa sayo ang Espiritu Santo at mapapailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos dahil dito isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. See? Dumaan na sa laman. Nakita natin? Yung banal dumaan na sa laman. 3, no? Na persona na nandun sa bagay ng pagsasagawa
sa pagbubuntis ni Maria. Now, ang tugon niya kanina sa responsive reading natin. Ano yung tugon niya kanina? Ano lang natin? Romans chapter 3, verse 23. Kadaanan natin sandali yan. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Maging si Eva, nagkasala. Pagpitas niya ng bunga, may pinagbabawal, pagkain niya, binigay niya kanyang asawa, pumasok ang kasalanan sa kanila. Nung mga anak siya, lahat ng yun, may mga kasalanan na. See? Parang kabayo. Pag maliit pa, hindi pa sumisipa. Pag palaki na makikita mo. Yung nature, sisipa at sisipa yan. Okay? Ayan. Lahat makasalanan, kasama si Maria. Ha? Lahat yan may kasalanan. Ano po? Now, sa Luke chapter 1, ito na. Verse 46 to 47, at sinabi ni Maria, ito nung malaman niya, karugtong na yan, nung malaman niya na siya magdadalang tao, no? Sa anak ng Diyos, sabi niya, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Ano pa? At ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Kailangan niya ng kaligtasan. Kailangan niya ng tagapagligtas. Yung kanyang dinadala sa sinapupunan niya, alam niya na ito'y kanyang tagapagligtas. Tuloy mo, kapatid. At ang aking espiritu, okay. Meron pa? 48. Verse 48. Sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin. Hindi nanay. Sapagkat narito mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng mga saling lahi. See? Doon siya naging mapalad. Apo? Pero pagkatapos po niyan, sa Marcos, aklat na Marcos, chapter 6, verse 3, ito na. Tingnan ninyo. Berhen pa ba siya? Nanatili pa ba siyang berhen? See? Ang sabi ng Biblia, hindi ba ito ang anluwagi, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni Simon, at hindi ba nangaparito sa atin ang kanyang mga kapatid na babae, at siya'y kinatitisura nila? See? Pagkatapos pong may panganak ang Panginoon Kristo, si Maria at si Jose, nagsama tulad ng ordinaryong pagsasama sa panahon po natin. See? Naglihi ng anak, naglihi uli ng anak, naglihi uli hanggang maka-6 at 7 na mga anak. See? Now, paano natin tatawagin berhen? Maraming mga katuruan kuminsan nawala sa Biblia. Tao si Maria, hindi siya ina ng Diyos. Nag-aaral ako sa ICA, pero hindi nila ako nahatak. Kaya ginanyan nila ako Panahon na rin religion. Ano sila nakikiusap na yung paring Kastila na magpasakop ako. Hindi ko pwede pagpasakop yung mali. See? Napilitan silang i-down ako. Exempted na ako doon kapag Lunes, Miyerkules, papunta ng church nila. Hindi ako sumasama kasi mahabang oras. Yan ako. Talagang hindi ako papasok doon. Okay? Pero, kaya na-memory ako yung kanilang mga prayer. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and up to our death. Amen. Pinagkakatiwala nila kay Maria ang kanilang sarili hanggang sa sila'y mamatay. Okay? Asan si Kristo? Wala.
Nakakalungkot. Sabi ko nga, maluwag ang daan tungo sa kapahamakan. Makipot ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Walang iba ang ating Panginoon Kristo. Okay. Dito, kung mangangaral ako, nagsipasok kayo dito para maligtas kayo, mali. Pinangangaral ko rito si Kristo para magkaroon kayo ng personal na relasyon sa Panginoon. Hindi kailangan na mapuno tayo hanggang doon. Kung ang lahat ng yan, wala namang Kristo sa puso, dadaling ko lang kayo, pananagutan ko kayo sa Diyos. Dadaling ko kayo sa kapahamakan. Okay? Purihin po ang Panginoon. Hindi tayo lumalayo sa katotohanan. Nang sentro ng ating pag-aaral, pangangaral, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Ito yung babalik. Pagbalik niya, yung may tatak lang ng Espiritu Santo, yun ang makakasama. Buhay man o patay. Okay? Kaya kung wala kang tatak ng Panginoon sa Kristo, sorry na lang. Magkakaroon ka lang yan kung magkaroon ka ng personal na relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Tayo po ay manalangin. Abang Banal, marami pong salamat sa iyong mga salita. Sa katotohanan, Panginoon. Patuloy namin, Panginoon, na pinag-aaralan. Salamat po. Na sa bagay pong ito na ipapangaral po namin, Panginoon, ayon sa iyong kalooban at katotohanan. Bless mo po kami lahat. Sa pangalan namin, Panginoon Kristo. Amen. Amen.